Ayan, magandang umaga. Maraming salamat, Faye. Sige, mag-share na ako ng aking screen. Ano? Sige. Okay. So, ayan. So, malinaw naman po ako ang dating ko sa inyo. Malinaw po, sir. Okay, sige po. Um, Sige, so ang aking tatalakayin ay mula doon sa naging pagtalakay kanina ni Dr. Christian Go na pangkalahatang tanaw sa tanawing pangwika ay magze-zero in tayo doon sa usapin ng espasyo ng edukasyon. So yung akademikong espasyo dahil na rin doon sa advokasya na tinatanganan ngayon ng Sentro ng Wikang Filipino na um, kumbaga ambisyon din pangarap na maging bilingual na universidad ang UP Diliman in terms of doon sa mga signage nito na nasa loob ng kanyang campus. At siguro yun din yung iiwan din natin na isang bagay para sa lahat na ito yung isang bagay na marahil pwede natin talagang isulong sa ating mga universidad na maging bilingual o multilingual yung ating mga campus, lalo na doon sa mga nanggagaling mula sa iba't ibang lugar na nagsasalita ng maraming mga wika. Sige, so yung aking interest sa linguistic landscape o particular sa schoolscape ay naging mas matingkad nitong naging direktor na ako ng Sentro ng Wikang Filipino dahil nga doon sa trabaho namin ng pagtitiyak ng paggamit ng wikang Filipino, pagsusulong ng wikang Filipino sa lalo na sa mga opisyal na komunikasyon at yung aming pakikipag-ugnayan doon sa mga komite sa wika sa iba't ibang mga kolehiyo. Ang kagyat na mapapansin mo ay yung mga paskil na naroon sa kanilang mga gusali doon sa mga building ng bawat kolehiyo. At kitang-kita dito yung kalakhan ay nasa wikang Ingles at yun din yung ibabahagi ko sa inyong isang pag-aaral na ginawa ko para doon sa linguistic landscape winter school nung nakaraang taon tungkol sa multilingualismo o hindi practice ng multilingualismo sa UP Diliman. So, ang aking area, kagaya na nabanggit kanina, ay nasa area ng pagpaplanong pangwika at yung pagpaplanong pangwika, sinasaklaw din niya yung linguistic landscape bagamat sa kalakhan ng mga naging talakay o interest na ko sa pagpaplanong pangwika ay nandoon sa mas mga malalaking macro level. So, recently lang yung naging mas tutok namin ito dahil ito yung mas konkretong kumbaga pangangailangan ng universidad. And at the same time, dahil nga nasa area ko ng psikolohiya ng wika, nakikita ko din yung halaga ng linguistic landscape o ng schoolscape doon sa pagbubuo, paghuhubog ng attitude ng mga bata, ng mga estudyante natin sa wika o sa mga wika na ginagamit nila. Um, Tama po ba? Pa-thumbs up lang ako. Kayo po ba ay mga ah, sino po ba dito ang mga nasa eskwelahan? As in, ang practice ninyo, nagtuturo kayo o kayo ay estudyante? Para lang makita natin. So, pa-thumbs up lang po siguro. Ayan, sige. So, ayan. So, syempre kalakhan I suppose bagamat hindi ko nakikita yung buong I suppose ay marami sa inyo ay nasa area ng pagtuturo. Kaya rin doon sa disenyo nitong pasinati naisip namin na ito yung maaring isa sa mga maging interest ninyo. Okay. So ano yung magiging daloy ng aking talaka? Yung iba dito ay mga mabilisan lang din naman na pagbanggit pero nahati siya dito sa mga ito. Balikan lang natin yung mga ilang mahalagang tala dun sa tanawing pangwika na nababanggit kanina ni Dr. Go. Pangalawa yung kahulugan ng linguistic schoolscape o schoolscape. Pangatlo yung mga tunguhing pananaliksik. Ano yung mga trend na research sa schoolscape? Yung metodolohiya sa schoolscape studies at yung mga gawaing pang classroom at o pampananaliksik ito ibabahagi ko sa inyo yung mga ilan sa mga aktibidad na po pwede sa tingin ko na gawin ninyo sa inyong mga klase sa wika, hindi lamang naman sa particular sa linguistic landscape. Kung nagtuturo kayo ng klase sa wika in general ay sa tingin ko ay papasok
pinapasok ito, doon na bahagi ito sa amin ano doon sa nakaraang winter school. And then yung kasunod nito yung aking ibinahagi rin doon sa mismong komperensya, yung pagsusuri sa multilingualismo sa UP Diliman at yung panghuli ay yung tungo sa paglikha ng mga paaralang bilingual at multilingual. So kagaya na nababanggit kanina ni Dr. Go, no, ang madalas na makikita nating mga pangalan ano, pagdating sa pagbibigay ng definisyon sa linguistic landscape ay sila Landry at Borges at sinasabi nga nila na ito yung paggamit ng wika sa pampublikong paskil tulad ng mga karatula sa kalsada, billboard, pangalan ng kali at lugar, karatula ng mga tindahan at mga gusaling pampamahalaan. At isa itong relatibong bagong larang, no, sabi nga kanina na naging tanyag sa mga nakalipas na dekada. Lalo na yung binabanggit nga ni Dr. Go kanina, yung last 2 decades no na ito ay nagkaroon ng mas lumilinaw no yung mas maraming interest tungkol sa linguistic landscape dahil na rin doon sa paglago nitong sinasaklaw ng mismong disiplina. Okay. Sa usapin ng paglago, no, makikita natin dito yung paglawak ng saklaw ng mga pag-aaral, no, mula doon sa mga espasyong urban, halimbawa ang madalas na nagiging tinitingnan diyan, halimbawa yung mga mega urban cities kagaya ng Tokyo sa pag-aaral ni Backhaus o kaya doon sa mga suburbans ng Antwerp sa Belgium at saka sa US no, yung Chinatown sa Washington. Patungo dito sa mga maliliit na mga komunidad ng mga kanayunan, halimbawa yung maliit na komunidad sa South Africa o kaya yung mga rehiyong transnational at nasyonal. Nandito rin yung pagbibigay pansin sa diversidad pangwika kasi lumalago din yung interes doon sa mga wikang inoobserbahan sa linguistic landscape. Yung usapi, hindi na lamang syempre yung English, kundi nandyan din yung Japanese, yung Korean, Chinese, Italian, French, no? At yung ding mga kombinasyon, no? Yung mga bilingual na mga koleksyon ng halimbawa French at Ingles. At ganun din yung mga koleksyon ni Gorter no ng mga multilingual na paskil. So yung interest sa pag-aaral ng linguistic landscape lumalago siya geographically at saka doon sa mga wikang sinasaklaw nito. Isa pa na pagbabago na makikita natin ay yung evolusyon nga ng modalidad nito mula doon sa mga nakasulat na teksto patungo doon sa mga oral, visual at saka pandamang elemento. Bago pa na ipakilala o bago pa na-coin yung term na semiotic landscape no ni na Jaworski at Torlo noong 2010, mapapansin na yung ganitong expansion ng linguistic landscape mula sa wika patungo sa iba pang mga pinag-aaralan sa semiotics no doon sa naging pag-aaral nila Shohami at Gorter noong 2009. So nag-iiba-iba na no yung kumbaga sinasaklaw nito kagaya nung nababanggit kanina no hindi na lamang tayo tumitingin sa mismong wika kundi yung kombinasyon nito sa sa disenyo no sa mga simbolo na makikita natin sa kulay no sa positioning ng mga wika na ito no so font style, font size, etc. Nagbubukas din ito ng mga iba't ibang pag-aaral, halimbawa yung mga pag-aaral na nauukol sa soundscapes, no? So doon sa nakaraang linguistic landscape conference may mga pag-aaral na nakatutok doon sa soundscape. Halimbawa yung mga sa templo no papaano yung mga tunog na nalilikha sa templo o kaya yung skinscapes no halimbawa si pag-aaral nila Christopher Stroud tungkol sa siya yung nag-coin nito no at halimbawa nito yung pag-aaral tungkol sa tattoo no at kung paano nito pinapakilala yung mga political views mga values no ng isang particular na tao na nagkakaroon ng mga naglalagay ng mga tattoo no at yung smellscapes no so makikita natin ay yung mga sensory elements no ay nagiging matingkad no doon sa mga pag-aaral na hindi na lamang nalilimitahan ng wika.
Gayun din, dahil dito sa mga ganito, no, mula doon sa saklaw at saka modality, makikita rin natin yung pag-unlad ng mga metodolohiya mula doon sa mga kantitatibong pagsusuri. Halimbawa, yung mga language visibility studies, kagaya ng nababanggit kanina ni Dr. Go. At usually, ayan yung magbibilang ka talaga, ilan yung mga monolingual signs, ilan ang mga bilingual signs, no? So, binibilang natin yung mga ganito patungo doon sa mas kalitatibong pamamaraan, no, yung discourse analysis, ethnography, etc. At gayon din, lumalawak din yung paraan, no, yung kaparaanan ng paggangalap ng datos, nagiging mas sophisticado tayo dahil nga gumagamit na rin tayo ng mga audio-video, no, para masaklaw yung higit na mga dinamikong aspekto ng tanawing pangwika. No, so naalala ko dito yung pag-aaral tungkol let's say doon sa fanscapes, no, yung mga minsan kasi sa Bangkok merong mga mga coffee shop doon na tinatransform ng mga fans, no, ng isang particular, let's say na girl group o kaya ng isang particular na boy group, no, dahil nga may mga fan meet na gagawin doon. Not necessarily darating doon yung mga iniidolo nila, pero magmi-meet up lang sila, tapos kunyari ang favorite ko, kunyari birthday nung isang miyembro ng girl group na yon na talagang inahangaan nila at favorite color nito ay pink. So ita-transform nila, no, yung mismong lugar doon sa ganung kulay, tapos may mga documentation din ng mga may mga video documentation na nagiging bahagi siya ng mismong mga pag-aaral. At gayon din makikita rin natin yung papaano ito dahil nga dito sa ganitong klase ng pagbabago, no, yung nagiging mas multidisiplinaryo, interdisiplinaryo yung mismong disiplina, na nakakapaloob na dito yung usapin ng ekonomiya, ng politika, ng turismo at saka ng edukasyon. At mula nga dito ay bibigyang pansin natin yung linguistic schoolscape, no, na nakatuon sa mga karatula, sa mga paskil, sa mga signage, no, na makikita natin sa mga akademikong institusyon. Ayan. So, dito lang, no, bago lang ako pumunta doon sa mga linguistic landscape, yung mga ilang mga nakikita nyo ditong larawan, halimbawa, ito ay isang kuha sa MRT, no? So sa Bangkok, ang MRT sa Bangkok ay nasa underground siya, no? At makikita natin dito yung partikular na paggamit ng mga wikang Thai, Ingles, no? At minsan may mga Chinese kasi ang Bangkok ay lugar, no, ng maraming mga turista na nagmumula sa China, no? So kaya makita natin yung presence ng wikang Chino dito. Pero matingkad sa Bangkok, no, lalo na kapag lumagpas ka ng Bangkok, no, doon sa mga lugar na hindi naman kagaya halimbawa ng Phuket at na talagang puntahan ng mga turista, makikita mo yung pagbabago ng mga signs patungo sa pagiging monolingual, no? So sa sa Mahidol noon, may mga restaurant doon na hindi ka basta-basta makakapag ah, order, no, kung hindi ka marunong ng Thai, kasi ang available lang na menus nila ay nakasulat sa Thai script. So nagbabago yung mga resibo rin actually ng bangko, interesting kasi yung bangko halimbawa sa yung branch ng isang particular na bangko na nasa Bangkok, nag-i-English pa yung resibo nila, pero pagdating doon sa let's say sa Mahidol, sa Laya, no, na kung patung isang oras na malayo sa Bangkok, ay Thai script na, no, yung resibo. Okay. So tumako tayo doon sa linguistic schoolscape. Alam ko may mga nakita ko dito na mga mula sa UST, no. So ah ah siguro si Ma'am Clarissa, no, alam ko nagbago itong ano yung science na ito, kasi may time na alam natin na media ito, no, tapos binago nila ulit yung science. Tama po ba, Ma'am Clarissa, yung nangyari dito sa mga science sa Yes po. UST? Ay, magandang umaga, Sir Petlas. Yes po, binago po ulit. Parang yung unang lumabas po ay sample. Pero dahil Mm. nga nakatanggap ito ng maraming negatibong komento, no, ito ay parang nilinaw na sample pa lamang ito at itatama, no, yung mga ilalagay na mga paskil, no, na may kasamang baybayin. Mm. Pero tama po ba na
yung mismong yung pangalan sa Filipino ay wala noon, ano? English at saka baybayin lang. Tama ba yung Opo. yung nakita mo? Mm. Oo, sir. Yun yung mga nakalagay. Pangalan, tapos baybayin. Pangalan ng street, parang ano, ng mga street sa UST, parang gano'n, mga drive. Tapos nakalagay na baybayin sa baba. Ayan. Salamat po, no? So this time Salamat. hindi na lang yung paggamit ng mismong ano no baybayin script kundi yung paggamit na rin ng mismong wikang Filipino. Okay. So interesting ito kasi nga makikita natin ano yung schoolscape, lahat tayo dito exposed tayo dito no. Gumagalaw siya no at meron tayong mga mababalitaan siguro kung sa isang semestre nagtuturo tayo ng wika no. Meron tayong mababalitaang mga ah, mga impormasyon, balita tungkol sa na related no sa paggamit ng wika sa eskwelahan no. So pag sinabi nating linguistic schoolscape o schoolscape no ayon sa definition ni Brown noong 2005, ito yung physical and social setting in which teaching and learning take place. It is the vital symbolic context in which the curriculum unfolds and specific ideas and messages are officially sanctioned and socially supported in school. So isa-isahin po natin yung ganitong definisyon. Ano? So yung una, physical and social setting. So dito pumapasok yung mga elementong tangible, no? Yung halimbawa yung arkitektura, yung kaayusan sa classroom, kagaya na babanggit kanina, no? Yung usapin nga ng seating arrangement, halimbawa no sa inyong classroom, papaano ito nagbibigay no nag-elicit ng ganitong klase ng behavior o nagbibigay diin sa ganitong klase ng pagpapahalaga o decorum sa isang classroom no. Nandito rin papasok din dito yung mga paskil at karatula, so ito yung mga konkreto patungo din doon sa mga intangible no, yung mga hindi konkreto, halimbawa yung mga kultura at practice sa paaralan. So yung mga tipong halimbawa kung kayo ay Catholic school ano at meron kayong mga announcements o kaya mga Bible reading sa umaga, saang wika ito ginagawa, no? At bakit ito yung wikang ginagamit. Ganon din yung mga interaction, ano? So halimbawa kapag ang school ay merong mga sinasabi na English only policy, 'di ba? So saan nang gaganap ang interaction na o saan pwedeng maganap yung interaction na pwedeng mag-Filipino yung mga estudyante nasa banyo, nasa canteen, etc. No? So at yung mga patakaran institusyonal, no? So dito pumapasok 'yan. Pangalawang bahagi ng definition, vital and symbolic context. So dito ay aktibong kasangkot no ang schoolscape sa pagkatuto sa edukasyon. Nakaka-impluwensya ito sa persepsyon ng kaalaman, otoridad at saka identidad. At syempre yung usapin na rin ng attitude no sa wika. Kasi kung halimbawa sasabihin natin kung nagiging kapansin-pansin sa atin na ang mga estudyante natin ay hindi ginagamit yung wikang Filipino o kaya naman ay yung kung may lokal na wika sila pero hindi rin nila ito ginagamit ay dahil maaarahil binibigyang diin ito ng mga signage no ng mga paskil na nakikita nila sa loob ng kanilang paaralan at maging sa labas ng paaralan. Kung ito ay laging ang promosyon ay monolingual sa Ingles, syempre hindi naman nila makikita yung kahalagahan ng mismong wikang Filipino o ng kanilang mga lokal na wika. Tayo nga mismo no minsan kahit na yung mga pangalan ng ating opisina hindi natin alam kung paano siya ano yung pangalan niya no ano yung anyo ng kanyang pangalan sa wikang Filipino no. So uh, nauuna pa natin siyang gawin o pangalanan sa wikang Ingles tapos magkakaproblema tayo kapag papangalanan natin siya sa Filipino kasi iniisip natin siya sa paraang isinasalin natin yung Ingles patungo sa Filipino sa halip na yung Filipino yung mas kumbaga nakapananaig bago yung Ingles no. So ganyan. Pangatlo, yung bahagi ng definition, curriculum unfolds, no? Nagaganap yung pagkatuto sa schoolscape, no? May mahalagang papel yung itong kapaligiran ano doon sa paggamit ng wika at kabuuang akademikong pag-unlad ng tao. Yung mismong ating paligid ano ay isa na rin siyang
kung nakikita natin ito sa eskwelahan, isa rin siyang learning opportunities, no? Kung natatambad ka sa mga iba't ibang mga wika, nagiging paraan na oportunidad din ito ng pagkatuto. Hindi lamang yung mga wika, kundi yung mga nakikita nating mga paskil ano sa ating paligid. Ano, kaya nga mapapansin natin ano, ito naging matingkad dito nung 2023 no nung sinabi ni VP Sara no yung tatanggal no ng mga wall decoration sa classroom no. So ito ay isang maaapektuhan talaga nito no yung ano yung gusto nating itimo no na klase ng value, and at the same time yung mismong behavior na nangyayari doon sa loob ng classroom kapag nawala yung mga ganitong paskil na sana ay nagiging learning opportunity. Okay. Okay. Kasunod ay yung bahagi ng definition ng sanctioned ideas and messages. Dito pinapakita na merong opisyal na iniendoso yung mga paaralan no, na halagahin pananaw sa wika, perspektibong kultural sa pamamagitan ng mga inilalagay nitong mga paskil ano, at gayon din yung mga simbolong kultural. No, papaano inilalapit sa atin halimbawa ang national pride o yung nationalism sa pamamagitan ng eskwelahan o yung paano inilalapit sa atin yung mismong pride natin sa sarili nating institusyon no. So ano yung mga wikang ginagamit dito at kung paano rin yung paggamit ng wikang ito ay nagtutulak para yun yung mas magbigay sa atin o bigyan natin ng pansin na wika no at kilalanin natin na mahalaga kumpara doon sa ating mga wika. Naalala ko noon ano, sa isang eskwelahan dito rin sa Quezon City, merong mga paskil na ganito sa vicinity ng kanilang eskwelahan. No, yung English is Cool, Achieve Your Ultimate Ambition in Life, Speak English, Be a Success in Life, Study Hard, Speak English. If you dream of working abroad, speak in English. Ano po yung mga dating sa inyo ng ganitong klase ng sign? Kung kayo po yung nakakita ng mga ganitong sign, kung bilang estudyante o limbawa kung kayo ay guro no dito sa ganitong klase ng eskwelahan, ano po yung mga magiging dating sa atin ng ganitong klase ng mga sign? Ano pong epekto niya sa atin? Yeah, may premium sa English, 'di ba? Kitang-kita naman yung kaisipan na prestihiyoso yung English. Salamat kay Sir Glenn saka kay Sir Andrew. Mas pinahalagaan yung wikang English, no? Ayan, sabi ni Ma'am Magdalena. At ano pa, no? Hindi lang yung wikang English, kundi para saan ba gagamitin daw yung wikang English? Nakikita po ang black boxes. Ano pong black boxes? Sorry. Stop share ko ba? Wait lang. Sir, Stop share ko ulit. share niyo na lang po. Yung ano, yung box ng Zoom, nakikita po may block na tumatakip. Bakit kaya? Okay, sige. Share screen na lang. Ayan, okay na ba? Loading pa, sir. Ay, May mga tumatakip. Okay. So yung mismong box ng Zoom, okay. Itatanggalin ko na lang. Okay. Okay. So yan, okay na, no? Yan Okay. po, okay. Sige, Sir. so, Tataas na lang pero konti lang. Okay naman po. okay, sige, okay lang. Salamat. So, makikita natin dito, no? So, ano yung mga dating sa atin, ano, ng mga ganitong klase ng, ano, ah, paskil? Sorry, na, ano to? Basahin ko lang po kasi baka dumatakip nga eh. So kolonyal, no, inihahanda yung mga mag-aaral, exactly, no, sabi ni Sir Nicolas, no, para pangangailangan ng international na komunidad. At naririnig natin din ito halimbawa sa mga pagbabago rin sa curriculum, no, na kinakailangan para tayo yung labor capital, ano, tayo yung magbibigay, no, o tayo yung mga sasagot doon sa mga pangangailangan, ano, yung mga sa mga pangangailangan sa trabahador ano ng mga ibang bansa. At usually nakikita natin o pagiging globally competitive ano kadikit nitong pagsasalita ng wikang Ingles. So ito yung kung ikaw yung estudyante o kung ikaw yung guro na nakakakita nito araw-araw,
kahit na sa simula hindi ka naman naniniwala dito, pero dahil nakikita mo siya araw-araw sa loob ng 4 na taon kung kailan ka mananatili no, bilang mag-aaral, maniniwala ka na rin dun sa idea na ito nga yung talagang totoo. No? So ito yung mga pinabanggit natin. Isa pa halimbawa din, paano naman tinitimo ang nasyonalismo. No? Naalala ko noon sa Mahidol noon, sa Thailand, pagdating ng 4:00 ng hapon, ay maririnig mo, ito naman soundscape naman siya, no? Maririnig mo sa kabuuan, no, sa buong campus, yung iba't ibang mga himno ng iba't ibang mga faculty. So mula 4 o'clock yan, dire-diretso yan, hanggang pagdating ng 6 o'clock, pagdating ng 6 o'clock ay national anthem. No? So araw-araw, nagna-national anthem ng 8:00 ng umaga at saka ng 6:00 ng gabi. No? At pero bago 'yon, maririnig mo muna yung mga himno ng faculty, no, ng bawat faculty. So minsan naalala ko noon nung graduate ako sa Cal, tapos kakantahin na daw yung himno ng kolehiyo. Tapos hindi ko alam kung ano yung himno ng kolehiyo kasi unang beses ko lang din siyang marinig doon sa pagkakataon na magkakaroon na ng pagtatapos. No? So ito yung mga bagay na sa kanila, very important sa kanila yon. At kahit na wala ka sa eskwelahan, nasa loob ka ng bahay mo, tutunog din yung habang nanonood ka ng TV, lalabas din yung national anthem ng 8:00 at 6:00. 8:00 ng umaga at 6:00 ng gabi. At ganoon din sa radyo, kung nakikinig ka ng radyo, 8:00 ng umaga at saka 6:00 ng gabi. No? So ganito yung kumbaga pagbibigay pansin nila doon sa pagbibigay diin nila no doon sa pagpapahalaga sa kanilang bansa at gayon din yung pagpapahalaga doon sa universidad sa pamamagitan nga ng pagpapatugtog ng mga himno ng kanilang mga faculty. Kasunod ay yung pagiging socially supported. Yung sinasabi natin na itong schoolscape no ay reflection din ito ng mas malawak na usaping panlipunan ano hinggil sa edukasyon, wika at identidad. Nung kamakailan lang lumabas sa Facebook public post no yung isang eskwelahan na nagsasabi nga na istriktong ipapatupad yung English only policy. Pero kung makikita natin, sa totoo lang, ang lakas lang din nga ng loob ng pamantasan na ito kasi talagang boldly sinabi niya yung kanyang klase ng desisyon at inilalabas niya ito no sa publiko. Kaya merong mga reaksyon mula sa publiko. Pero sa katotohanan, meron ng mga de facto language practices, no? May mga de facto language policy ang maraming eskwelahan kung saan higit na nananaig yung wikang Ingles. Hindi naman nila ito nilalabas sa publiko, pero sa practice ng eskwelahan nangyayari na siya. No? At ito ay hindi lang dahil sa sasabihin natin na kolonyal halimbawa yung eskwelahan, kundi dahil sa ito rin ay refleksyon ng mismong attitude natin sa wika sa mga wikang ginagamit natin at mismong ang pamahalaan, 'di ba? Yung CHED nung natanggal yung Filipino sa kolehiyo o kaya yung DepEd na ngayon na nagbabago ng curriculum at dinidecongest yung curriculum, no? So na nababalitaan siguro natin na maaring maapektuhan dito yung mismong paggamit ng wikang Filipino samantalang isinusulong yung advanced studies ng wikang Ingles. So kung mismong pamahalaan mo ay may ganitong mga pagkilos, magre-reflect yung nangyayari sa eskwelahan ay reflection din ng mas malawak na lipunan. Okay. Bukod dito, no? So ayan, may mga matagalang dating at impact ang mensahe. Salamat po, no? Shaping minds to conform, cater to the needs of English hegemony. Tama po. No? Agree po ako dyan. Ano? So, bukod dito, nadagdagan pa yung ganitong pagpapaliwanag tungkol sa linguistic schoolscape sa magitan ng mga ganitong klase ng definisyon. Muli ni Brown noong 2012, sabi niya, the school-based environment where place and text, both written, oral, constitute, reproduce, and transform language ideologies. Yan, nababanggit kanina dun sa ating chat box. At saka yung the visual and spatial organization of educational spaces, the arrangement of the furnitures, no? Ito rin naman yung mga, kumbaga binigyang diin mula doon sa mga nababanggit ng primaryang definition. Okay. So makikita pa natin dito yung
yun nga yung usapin ng ideolohiyang pangwika sa paaralan. So hindi na lamang ito is isang pisikal na espasyo, no? May mahalagang papel ito doon sa paghubog ng paniniwala natin tungkol sa mga umiiral na wika o wika, no, sa isang partikular na komunidad. Yung macro konteksto na kapaloob dito yung mga salik panlipunan, pampolitika at pangwika. At gayon din yung usapin ng reproduksyon, no, o produksyon at deslegitimasyon, no, ng wika, delegitimization ng wika, no, yung anyo at paraan ng paglitaw ng mga wika sa mga paskil. Halimbawa yung formation, yung Philippine, kumbaga kung bilingual ba siya, paano ba yung position niya pagdating sa Filipino at English, no? Yung English ba yung nasa unahan, siya ba yung mas malaki kumpara doon sa wikang Filipino? So bahagi 'yon, ano, yung kagamitan pang pagtuturo, interaksyon ay nagpapatibay o humahamon din sa mga umiiral na mga istrukturang pangkapangyarihan. So dito rin makikita natin na yung pag-usapin ng wika, no, ay hindi siya para lang sa komunikasyon, hindi neutral, no, yung komunikasyon. Kaya kadalasan kahit sa Canada noon, yung mga eskwelahan na nagsusulong ng pagtuturo, no, ng iba't ibang mga wika, especially yung mga First Nation languages, no, yung mga wika ng kanilang indigenous peoples, at gayon din yung mga heritage languages, kadalasan dinidikit nila ito sa mga bulletin board nila, no, may mga nakalagay na tungkol o may nagtatalakay din tungkol sa social justice, no, kasi ang wika ay hindi neutral at dumidikit siya sa mga usaping mas malawak, no, kagaya ng politika, kagaya ng hustisya, no, ng hegemony, etc. Okay. Next ay yung kaayusang visual at espasyal, no? So inscription at imahen, yung mga paskil at karatula, at yung kaayusan ng mismong classroom at kabuuang espasyo ng paaralan. So yun yung mga, kumbaga, binigyang diin ng mga kasunod na mga pagtalakay, no? O pagkasunod na mga definition ng linguistic schoolscape. Okay. So, pagdating naman sa mga tunguhin ng pananaliksik, no, maraming mga pag-aaral sa linguistic schoolscape o schoolscape na nakatuon sa mga patakarang pangwika, at particular doon sa mga minoryang wika, especially doon sa mga bansa, no, na nasa Estados Unidos, no, nasa Amerika, Europa, no. So yung mga minority languages o minoritized languages, kung paano syempre binibigyang pansin sa mga classroom, ano, yung paggamit ng mga minority languages, at gayon din syempre yung mga heritage languages, mga pamanang wika. Yung usapin ng language use, no, yung language practice sa loob ng eskwelahan, makapangyarihan ng wika. Yes po, ayan. Tapos yung translanguaging, ano, paano ba ito nangyayari, yung mga translanguaging pedagogies din, ano, kunyari, yung mga bulletin board ba, no? Nasa ang wika ba yung mga bulletin board ng bawat classroom? O kaya naman, paano pinapractice yung translanguaging na kinikilala, no, yung mga wika ng isang individual, no, at nagiging bahagi ito ng kanyang kabuang linguistic repertoire, no, paano ito isinusulong, ano, yung wika, o pinipigil ba natin ito sa mamagitan ng mga polisiyang eksklusibo lamang dapat magsalita, no, sa isang particular na wika, kagaya halimbawa kagaya for a time, no, dito sa Pilipinas, yung mga monolingual na lente rin natin, ano, na dapat hindi pinagsasama yung dalawang wika kasi nakikita ito bilang tanda ng kahinaan sa parehong wika, kagaya sa Filipino at English. Pero sa katotohanan, ano, yung ganitong klase ng practice, halimbawa yung code switching, ay isang proseso din ng isang lehitimong, no, komunikatibong kaasalang komunikatibo ng mga bansang multilingual. Siyempre hindi mo naman na-expect yung mga bansang monolingual na magko-code switch sila, no. So nangyayari ito sa mga bansang multilingual. Pero for a time nakikita natin itong kahinaan kasi nga nanggagaling tayo sa monolingual na lente, mga monolingual na mga pag-aaral, na ito ay isang na tanda nga ito ng kahinaan, ano, sa mga wika. No, so nagbabago na yung trend, ano, pagdating dito sa pamamagitan ng paano ba natin talaga higit na mapopromote, no, yung mga wika na umiiral o yung alam ng bata. Kasunod yung usapin ng bilingualismo at saka mga immersion programs, no, at kung paano yung patakarang pangwika ay maaaring nagbabago, no, pumipihit dahil doon sa pagkilala
mula monolingual tungo sa multilingual, no. Naalala ko nung nakaraan, nung nakaraang linggo ay nakadalo ako doon sa workshop na isinagawa ng DepEd, at ito rin yung isinusulong din natin, na ang daigdig sa katunayan ay patungo na doon sa mas multilingualismo, no. So nagiging mas multilingual na yung paraan ng pagtuturo, ino-offer na ang maraming mga wika sa iba't ibang mga eskwelahan, at pati yung mga paskil sa loob ng eskwelahan ay multilingual na din, at kumikilala doon sa iba't ibang wika na mayroon sila. Halimbawa sa kaso ng Canada, meron silang multilingualism Multilingualism Policy of 1971, at pagdating na naging act by 1980s, no. Ibig sabihin lamang nito yung pagkilala doon sa mga First Nations language nila at saka yung mga heritage languages, kaya tinuturo sa kanila yung mga pamanang wika. Halimbawa sa kaso ng Filipino na tinuturo sa K-12 curriculum, no, ng probinsya ng Alberta, no, kasi sa kanila ay parang per province, no, yung mga policies. At gayon din, makikita mo siya doon sa mismong linguistic landscape ng eskwelahan o minsan sa labas din ng eskwelahan. Next ay yung pagsusuri sa mga espasyong pampaaralan. Halimbawa, yung isang paaralang bilingual sa Austria, no, isang classroom para sa pamanang wika, no, yung heritage language at kultura sa Sweden, o yung paghahambing ng mga estrukturang espasyal, no, sa mga universidad sa China at Rusya, no, at saka yung espasyo ng pagkatuto sa dalawang paaralan sa Malta at Switzerland. So binabanggit ko na rin sa diyan yung mga pwede nating mga references, yung mga taong nagsaliksik dito para kung mababalikan nyo siya, sa pagkatapos ng ating workshop na ito, at least mabibigyan kayo ng ideya na ito yung mga posibleng pagkuhanan ninyo ng mga impormasyon batay sa inyong naiisip na mga interes. Okay. Kasunod, yung ng iba pang mga trend sa pananaliksik sa Schoolscape, yung syempre yung usapin ng discourse analysis, no, yung pagbabago rin ng mismong paraan, ng pagsusuri, no, doon sa mga datos na nakukuha. So pagsusuri sa ginagamit na wika sa isang sekundaryong paaralan, halimbawa sa Alemanya, o yung mensahe at imahen sa palikuran sa isang universidad sa US. No, gayon din yung interaksyong panlipunan sa pamamagitan ng guro at mag-aaral sa mga bilingual na classroom, yung mga classroom practices, kaya yung data gathering, nagbabago, nagiging mula doon sa may audio video recording na din, and then yung virtual schoolscape, yung digital linguistic landscape, no, gaya ng representasyon ng Ingles at Turkish sa website ng isang universidad sa Turkey, no. So maganda ring tignan din, hindi lamang yung nakikita nating physical, no, na paggamit ng wika sa loob ng ating paaralan, kundi papaano rin pinoproject, no, ng ating paaralan yung kanyang sarili sa publiko sa magitan ng mga pinapaskill sa social media at saang wika ito ginagamit. No, ano yung wikang ginagamit? So ang isa pang magandang kumbaga matingkad, no, na mga na trend ng pag-aaral sa Schoolscape ay nagagamit ito, yung Schoolscape mismo ay nagiging tool, pedagogical tool, no. So sa ibig sabihin sa pagtuturo at saka sa pagkatuto ng wika, no, sa lalong mataas na edukasyon, sa pagpapalawak ng kamalayang pangwika, language awareness, no, ng mga bata at saka ng mga mag-aaral. Lumalawak pa yung gamit nito, no, dahil napapailalim ito sa pag-unawa sa mga kakayahang komunikatibo, communicative competence, yung usapin ng diversity ng wika, no, yung pagkilala sa diversidad ng wika, kasi nga naman kung monolingual lang din yung mga signs natin, so wala tayong pag-uusapang diversidad doon, at gayon din yung critical language awareness, no, yung critical na kamalayang pangwika, na kagaya ng yung binabanggit natin kanina, na yung wika ay hindi neutral, so ito ay maaaring nagpo-promote ng injustice, no, o kumakawala o bumabasag doon sa ganitong klase ng inustisya. Ginagamit din ito, no, sa pagbabago ng curriculum ng wika at mga espasyo ng pagkatuto, at ang maganda dito, no, hindi na lamang tayo limitado sa loob ng ating classroom, kundi magandang tignan din, doon sa mga pag-aaral sa Schoolscapes, no, yung halimbawa may museum din sa loob ng paaralan, o kaya yung mga institusyong pangkalusugan, publikong transportasyon, bilang bahagi ng urban linguistic landscape. Okay? So Siyempre, kadikit din ng pagbabago o ng mga trend na ito sa Schoolscape ay mas marami rin, at iba-iba yung mga methodologies na
nagagamit, no, dulot ng mga nagbabagong pagsisiyasat. So yung pagpalawak din ng pangangalap ng datos, no, through photography, kagaya ng binabanggit kanina ni Sir Christian, ano, yung usapin nga ng um, ngayon mas madali na siya, no, kasi nga lahat tayo may mga kalakan sa atin, meron namang gadget yung ating mga smartphone, ano. So at magagamit natin siya, no, para mangolekta ng mga larawan, ano. So tungo sa mas makabagong teknolohiya gaya ng audio at video recording. Nagiging matingkad din yung paggamit ng pamamaraang participatory, no, hindi na lamang ikaw yung kumbaga nananaliksik, no, kagaya yung nabanggit kanina, no, yung may mga kasama ka, no, na kapwa mo sumusuri ng mga tekstong nakikita mo o yung mga signage na nakikita mo, no. So halimbawa po pwede siyang pakikipanayam sa mga guro, no, na nandun sa isang eskwelahan o kaya FGD sa mga mag-aaral, no. So at saka yung mga makabagong paraan gaya ng tourist guide technique, no. So na ang mga tagaloob, halimbawa yung let's say principal, no, gagabayan niya yung mga mananaliksik sa paggalugad doon sa schoolscape. Kung kayo ay napupunta sa UP Diliman o kayo ay nag-aaral o affiliate, no, ng UP Diliman, ang isang magandang bisitahin natin itong naging project ng Institute of Tourism, no, Asian Institute of Tourism ng AIT. Ito yung balik-yapak sa panahon ng paglipat noong nakaraang taon, ano. So gumawa sila, meron silang mga inilagay na mga post sa mga, I think mga 5 ito, no, na 5 establishment. Meron sa harap ng Quezon Hall, yung nakikita nyo dyan na parang ito, no, itong nakapost na ito, no. Nasa Quezon Hall siya, meron din sa College of Social Sciences and Philosophy, sa College of Education, sa College of Law, at saka sa College of Engineering. Merong mga ganito. Ang maganda dito, meron siyang mga QR code. So ipapakilala sa inyo yung kasaysayan o impormasyon tungkol doon sa partikular na gusali na nandoon, at meron siyang nasa wikang Filipino siya at saka nasa wikang Ingles, no. So kung maganda rin siyang mabisita, at yun, pwede rin kasing magamit siya, no, parang kagaya ng parang mala tourist guide technique na habang kayo ay pumupunta doon sa mga lugar na yon ay nag-uusap kayo na may mga pakikipagkwentuhan na gagawa, at mula doon nakakakuha rin tayo ng datos. Okay. Ilan sa mga mababanggit ko? Sorry po. Okay. Isa na. Paumanhin po doon, ano. So may mga hindi inaasahan na biglang, ano. So kailangan ko kumonek sa data. So sana ay malinaw pa rin po yung dating ko sa inyo kay data at hindi talaga sa mismong wifi ako nakakonect, no, ng bahay. Anyway, sige. So, dumako tayo dito sa mga ito, no. Meron akong 3 technique na ibibahagi sa inyo na nakuha rin namin doon sa naging activity namin doon sa winter school, no, sa linguistic landscape, na paaaring sa tingin ko po pwedeng gamitin ninyo sa loob ng inyong pagtuturo, no, o kaya mismo bilang sa inyong pananaliksik, no. So, ang isang halimbawa nito, yung tourist guide technique, nababanggit ito kanina ni Sir Christian, pero at the same time, ano, ay yung paggamit naman ng yung mas virtual naman, ano. So kung sa loob, maganda saan syempre kung kaya nating lumabas, ano, sa bisinidad ng ating, at least ng ating eskwelahan, no. Pero kung hindi naman, po pwede rin nating gawin yung Google Maps kung may kakayanan, no, kung may kapasidad tayo na maisagawa ito na may internet connection na hindi nagloloko, no. So yung using Google Maps, Street View of an educational space you know well, no? Virtually walk down one street and give a tour to your group, making sure to point out any interesting features. You have 20 minutes for this activity, so you must limit each participant's tour so that everyone has the chance to give a tour. You can return to any tour if there's time limit at the end. So parang ano lang siya, kwentuhan lang din. So yung feel lang din na okay, tinutour ko kayo, and at the same time yung pinapakilala ko yung eskwelahan ko at yung mga signs na nakikita doon. So kumbaga hindi siya yung parang okay, nililesson ko siya sa isang paraan na parang magkakabisado o panibagong lesson na mabigat siya sa mga estudyante, kundi mas experiential siya, so mas magaan siya, no? Mas magaan yung approach niya.
Ang isa pa ay yung photo elicitation interview. Halimbawa, using Google Images, search the name of an educational space you know well, no? Select 3 images, tapos gumawa ka ng mga open-ended questions, no? O photo elicitation questions, no? As mga prompts, no? Do not reveal mo yung location, ano, ng educational space during the interview, pero pwede mo naman siyang sabihin later on. With the partner, show your 3 images and ask your 3 questions. Tapos kung kaya, mag-change ng ibang kapareha, pagkatapos ay tanungin ulit yung tungkol sa yung nabuo mong question. Halimbawa, isa siyang larawan ng aklatan o ng canteen o ng student lounge, no? So, pupwedeng ang tanong na nabuo mo o ng mga estudyante doon sa nung estudyante halimbawa na focus niya yung particular na larawan niya. Sa palagay mo, paano makaaapekto ang espasyong ito sa pagkatuto at pakikisalamuhan ng mga estudyante? Maaari ka bang magbahagi ng sarili mong karanasan sa isang katulad na lugar? So, ganyan. Ayan. Okay. Kasunod ay yung multimodal note-taking. Ano? Halimbawa, sa labas ng classroom, ano, as a group, go for a walk on the campus, take 3 photographs of 3 different elements in the schoolscape, stop at each location and individually write down some notes about the image. Once back in the room, select 1 image out of the 3 that will become your group's image. Yung image na yon, gagawa kayo ng mga kanya-kanyang notes dun tungkol sa image na yon. Tapos sharing lang din doon sa nabuo ninyong notes. So, ayan, so ilan ito sa mga pwedeng gawin ano sa loob ng classroom no bilang mga activity, mga exercise no na sa linguistic landscape o sa schoolscape. No? So, yan. So, pwedeng kung ginawa ninyo yung tatlong ito, pwedeng magsuri na ano yung bentaha, ano yung advantage at saka disadvantage ng ganitong method ano sa mga yung methodological advantage and disadvantage nito no sa ng mga metodong ito. Pangalawa, magagamit kaya yung mga ito no sa pananaliksik sa linguistic landscape? Bakit oo, bakit hindi? No? Gagamitin mo ba ang pamamaraang ito? Kahit na tayo mismo mga mananaliksik ay pwede nating tignan ito no. Gagamitin nyo ba yung guiding door technique, no? So yung ganyan, yung tourist guide technique, no? So gagamitin ba natin ito, yung multimodal na technique, etc. Bakit oo o bakit hindi? O meron bang mga technique na nagiging mas matimbang sa atin at bakit? No, mula dun sa mga nabanggit ko kanina, siguro medyo napasadahan ko lang, ano, pero meron ba kayong parang naging interesting sa inyo dun sa tatlo na nabanggit natin? Or po pwede sa palagay ninyo na maisagawa ninyo sa mga classroom ninyo or na pwede ba tayong lumabas sa loob sa ating classroom patungo sa ibang mga lugar at least sa loob ng eskwelahan? Pinapayagan naman po ba kayo doon? Hello. Ayan. Yung tourist guide technique po. Ayan. So, ayan. So, si Sir Wilmar, salamat po. No? So, ayan. Yung opo, yung one. Ano? So, yan. Ano? So, maganda yun. Kung gagawin nyo siyang physical o kaya gagawin nyo rin siyang virtual, po pwede naman. No? So, yan. Okay. Sige po. Salamat. Okay. So, pwede nyo pag-isipan po iyan. Ano? So, syempre, syempre may time constraint tayo, pero at least, pwede na ninyong pag-isipan. Okay. So ibabahagi ko lang sa inyo yung yung naging kumbaga pag-aaral na isinagawa ko no, yung initial na pag-aaral para sa multilingualismo sa Universidad ng Pilipinas, Diliman, kaugnay na rin noong umiiral na patakarang pangwika o policy sa wika ng UP. So, mga konting detalye lamang muna tungkol sa UP system in general. So, syempre, tinatag ito 1908. No, ito ay isang national university batay sa kanyang charter, no, UP Charter in 2008. Meron itong mga 8 constituent units at saka autonomous college. At noong taong akademiko, no, merong 64,144 taong akademiko 2022-2023, merong 64,144 na mga mag-aaral no sa UP system, sa buong UP system at 7,105 na guro. Kung makita rin natin ano, ito yung
mga aplikante, no, at saka yung mga qualifiers ng UCAT, saan sila nanggagaling at ano, medyo sense din natin ano yung probably yung sinasalita nilang wika, no. So karamihan ay nanggagaling syempre sa mga Katagalugan, sa National Capital Region, no, at meron syempre yung may matingkad din yung mga sa urban centers kagaya sa Western Visayas at saka sa Central Visayas, no. Pero mapapansin natin yung foreigner kokonti lang din naman siya, no, doon sa mga applicants at saka qualifiers ng UP, no. Ito ba halimbawa yung ganitong demography, no, ng mga UP students ay nagre-reflect doon sa mismong mga wikang ginagamit sa mga paskil, no, sa mga karatula sa loob ng mga iba't ibang UP units, o particular halimbawa sa UP Diliman na kalakhan ng mga estudyante ay dito pumapasok, no. So tinatayangan na yung UP Diliman noong 2022, 2023, no, ay merong 26,071 estudyante. So ibig sabihin yung 40.95% ng kabuuang populasyon ng mga estudyante sa UP system ay nasa Diliman. At yung 38.82% naman ng mga guro, no, na kabuuang dami ng guro ay nasa UP Diliman din. So mix siya talaga ng iba't ibang mga estudyante at guro na nagsasalita. Marahil nagsasalita ng iba't ibang mga wika dahil nagmumula sa iba't ibang lugar, no? So multilingual, no, yung komunidad ng UP, no, particular yung main campus nga ng UP Diliman, pero nagre-reflect ba ito, no, doon sa mismong mga paskil, no, na nasa loob ng universidad? Okay. Ang UP, no, para lang din sa kabatiran natin ay merong umiiral na policy sa wika. Hindi lang ito sa UP Diliman kundi sa buong UP system. Ito ay nabuo noong 1989, no. So 35 hanggang 36 years old na, no, yung patakarang pangwika, at kumikilala ito, no, isa itong multilingual language policy na kumikilala doon sa pag-iral ng mga wikang Filipino, mga lokal na wika at saka wikang Ingles at maging iba pang mga banyagang wika, pero may pagbibigay diin doon sa paggamit ng Filipino sa pagtuturo, pananaliksik at saka opisyal na komunikasyon. Especially sa kaso ng pagtuturo naman na sa undergrad level, dapat sa panahon ng transition ay may kakayanan na ang mga programa na ituro sa Filipino yung kanilang mga kurso. Okay? Ma-access niyo yung kabuuan ng language policy doon sa nilagay kong link diyan, no, doon sa website mismo ng Sentro ng Wikang Filipino. Okay. So ang naging tanong ko dito ay ano yung mga wikang ginagamit sa karatula, no, sa paskil, no, at paano nito pinapakita o hindi pinapakita, no, yung multilingualismo sa UP Diliman sang-ayon sa patakarang pangwika nito. So nakakolekta ng 265, no, na mga larawan ng mga paskil ng mga karatula mula sa kasama rin yung mga estudyante, no, mula sa 13 sites, no. So sa iba't ibang mga kolehiyo hanggang sa iba't ibang mga gusali sa loob ng UP. Binisita rin yung social media platform ng UP para doon sa virtual schoolscape, no, at saka yung may mga informal na pakikipanaya. So ang mapapansin dito sa mga karamihan sa mga signs, sa 265 signs, 74%, no, ng mga signs na nasa UP ay monolingual sa Ingles. At makikita natin ito sa mga kaso na ito, no. Ito yung mga tinatawag nating mga top-down signs. Ibig sabihin, ito yung mga official signs. Pag sinabi nating top-down, no, na pag nakikita natin yan sa mga literatura sa linguistic landscape, ito yung mga official signs. At makikita, makikinuha mo naman na ito yung mga official signs batay sa material na ginamit dito, saan ba siya nakaposisyon, ano? So ibig sabihin may certain permanency ito, no? At saka matibay, no, kumpara doon sa ibang mga material. So kalakhan, no, ng mga signs, no, sa UP ay nasa wikang Ingles, no, 74%. Ayun. Gayun din kahit na yung mga signs na well ito mga ano rin ano mga top-down signs din ito, pero minsan kahit na yung mga pagpapatay lang ng electric fan na lights, no, ay na ang ginamit ay papel, no, minsan ay automatic din na sinusulat sa wikang Ingles, no. So kumbaga kasi naka-template na yan eh. So kahit na minsan yung mga top-down signs, yung mga official signs ay nasa wikang Ingles, pero naapektuhan din nito yung mga bottom-up signs. Halimbawa, ginawa ng isang secretary ng isang particular na office, maglalagay siya ng note, no, na walang
walang tao dun sa opisina nila, minsan ilalagay pa rin siya sa wikang Ingles kasi yun yung mga nakasanayang mga template na no ng komunikasyon na nasa wikang Ingles. Okay? So pati yung mga minsan male-female na nga lang ano nasa wikang Ingles pa. At wala rin naman siyang kahit na may sign na siya, may symbol na siya ng babae at lalaki, pero ang nilalagay natin ay male-female lang ano at hindi lalaki at babae. Okay. Gayon din, no, makikita rin natin ito nga doon sa mga bottom-up signs, no, yung mga halimbawa, yung mga hindi naman mga official signs na nilabas ng UP, kundi mga nakikita lamang no ng signs na na binuo ng mga iba't ibang organisasyon, halimbawa student organization at mga nakasulat siya doon sa mga hindi permanenteng mga material, ano kagaya ng mga bond paper, no, nasa wikang Ingles pa rin siya. Okay. At ang interesting din dito, paano yung galaw ng wikang Ingles at Filipino sa loob ng universidad. Na makikita natin dito yung halimbawa sa Kolehiyo ng Agam Panlipunan at Filosofiya, yung mismong yung pangalan nila na nasa wikang Filipino ay nasa likod no ng kanilang gusali no so taas ang nasa harap ay syempre yung official sign na kulay blue na nasa aluminum no na material na nasa wikang Ingles no so syempre, maganda yung attempt no na gumagamit na rin talaga ng Filipino at yung hindi naman matatawaran yung CSSP no, yung Kolehiyo ng Agam Panlipunan at Filosofiya kasi kahit sa loob ng vicinity ng kanilang sa vicinity ng kanilang gusali ay talagang bilingual yung mga signs nila. Pero syempre, makikita mo pa rin ano, maaring ito yung attempt nila kasi hindi naman nila mabago yung mga signs na nandoon na no, na dinatnanan nila yung mga official signs na nasa harap ng kanilang mga gusali na nasa wikang Ingles lang no. So isa pa yung halimbawa sa kaso rin ng Che Museum no na ang makita natin in terms of yung positioning nasaan yung wikang Ingles ano yung mas malaking font no so nagsasabi rin ito ng papaano mo tinitignan no yung galaw ng wika na ginagamit mo kahit na mga bilingual no yung sign na nariyan. Okay. Meron ding mga pagkakataon na may mga monolingual na signs, no? Bagamat mas kakaunti ito, no? Kumpara doon, syempre doon sa bilingual na yung monolingual sa Ingles na signs, no? So, ang sa kaso ng UP, 40 no out of 265 ang mga signs. So, doon sa nakolektang 265, no 40 yung monolingual sa Filipino o 15% lamang siya nung total. So, ito makikita ito doon sa UPIS kasi yung UPIS may policy na hanggang grade 4 no ay Filipino yung ginagamit na medium of instruction. Pag UPIS ay sorry para doon sa mga hindi taga UP, UP Integrated School, ito yung para sa basic ed do ng UP. Okay. Ayan. Mapapansin din yung mga monolingual na sa Filipino doon sa mga matingkad siya lalo na sa mga bottom-up signs, yung mga unofficial, no? Yung mga usually ginagawa ito ng mga custodial worker, no? Para lang din paalalahanan yung mga tao tungkol doon sa mga material na nandoon ano na makikita nila halimbawa sa loob ng palikuran, no? So, ito yung paraan nila para magpaalala no, mag-engage, no? So, yan. So palagi isara ang pinto, pakibuhusan pagkatapos, no? So nasa Filipino naman siya. Okay. At syempre dahil yun sa kasaysayan din ng pakikibaka sa UP at ang wika ng masa ay nasa lokal na wika, hindi naman nasa Ingles, makikita rin natin na yung mga pag may kinalaman sa mga advokasya at saka mga usaping politikal ay nasa wikang Filipino ito. No, kasama na dito yung mga graffiti na mga top-down, mga bottom-up expressions din. Okay. Ginagamit naman yung mga paskil sa mga lokal na wika kapansin-pansin sa virtual schoolscape no ng UP no lalo na nung panahon ng pandemya na isinalin sa yung mga material ano tungkol sa COVID-19 ano sa yung naging proyekto ng UP Resilience Institute sa iba't ibang mga wika. At gayon din yung UPCAT no yung mga pabatid tungkol sa UPCAT ay isinalin din sa iba't ibang mga mayoryang wika no sa Pilipinas no. Ayan. At makikita rin natin yung pangilan-ngilan no, na paggamit ng mga lokal na termino, usually ginagawang pangalan ng mga programa, tapos yung isang particular lang no na pamagat no tapos nagiging pamagat siya tapos nasa Filipino o kaya nasa Ingles na yung ibang mga bahagi ng mismong poster. Okay?
Nandoon din may mga pagkakataong ginagamit din yung mga katutubong anyo ng pagsulat. No? So, yung agency po namin walang translation kaya lahat ng pangalan ng building English, ayan. Salamat po Sir John, ano? So, ayan. So, maganda nga po na maging ano natin yan, no? Isa sa mga lalo na ang sa national level, ano, merong Executive Order 335 nung panahon ni Pangulong Cory Aquino na noong 1988 na nagsasabi na dapat ay nasa wikang Filipino, sinusulong yung wikang Filipino sa magitan ng pagsasalin ng mga ehensya ng pamahalaan. Ganyan din yung mga dokumento at dapat may mga practice ng pagsasanay para sa wikang Filipino. Kung hindi siya nangyayari talaga, hindi talaga 'yun magagamit, no, yung wikang Filipino. So yan, salamat po dun sa input. Yan, so yung mga katutubong anyo ng pagsulat kagaya ng nasa Arki, no? So yung arkitektura din yung itong nakalagay, ano, pero nasa katutubong pagsulat na baybayin. Okay. Okay. Maganda ring tignan yung kaso naman ng mga tinatawag na mga bilingual signs, no? At doon sa pag-aaral ni Ren noong 2004, meron siyang mga tinukoy na yung kaayusang bilingual o yung bilingual arrangement sa mga linguistic landscape, no? Batay sa papaano nga ba yung galaw ng dalawang wika sa isang particular na teksto. Maaari siyang nasa punto ng duplicating, ibig sabihin ay parehong impormasyon, no, yung pinapakita ng dalawang wika na may eksaktong salin yung bawat isa. Pwede rin siyang complementary. So yung mga impormasyon sa isang wika ay hindi eksaktong katumbas ng nasa kabilang wika, ngunit may magkaugnay na nilalaman para mabuo mo yung kabuuang mensahe. No, fragmentary ay may isang wika lang yung nagbibigay ng buong impormasyon habang yung isa ay nagbibigay lang ng bahagi nito. At overlapping naman, may ilang bahagi ng teksto, no, na eksaktong isinasalin sa parehong wika, ngunit may iba ring bahagi na makikita lamang sa isang wika. So halimbawa po ng duplicating ay ito, no? So kita natin, bawal magkalat no littering, no? Pakiusap. So pareho kung ano yung nakalagay sa wikang Filipino, ganun din yung nakalagay sa wikang Ingles. Okay. Ito naman yung tatawag nating complementary. Again, pag sinabi nating complementary, ito naman yung mga signs na magkaiba yung nilalaman niya pero nabubuo mo yung kabuuan ng mensahe ng Paskil dahil doon sa pagbabasa, no, nung parehong wika, no, pagbabasa sa parehong wika. So, syempre, dahil nga multilingual, ano, so meron tayong pagkakaunawa sa lalo na sa Filipino at Ingles. So, nangyayari 'yan sa mga ilang mga signs. No? Pagdating ng fragmentary, makikita natin may mga pagkakataon na ginagamit yung wikang Ingles, no, sa malaki yung wikang Ingles, pero yung mga detalye na magpapaliwanag doon sa nakalagay, no, na wikang Ingles ay nasa Filipino na lahat. No, so water refill only. So halimbawa sa kaso ng yung UPIS nga, no, pati holding area, so yung ibang impormasyon, hindi mo na siya makikita doon sa wikang Ingles, kundi nandoon na siya, no, yung mas detalyadong impormasyon ay nandoon na sa wikang Filipino. Gayon din sa health advisory ng DOH, no, na makikita natin dito sa health advisory laban sa dengue. Okay. At yung mga overlapping signs naman, ano, kagaya nitong naging poster naman ng layag, no, na humayat matuto sa ibayos, set out. So may mga bahagi na sinasalin siya sa wikang Ingles, no, at Filipino, tapos the rest ay wikang Ingles. Okay. So, makikita dito na nanatiling nangingibabaw yung wikang Ingles sa linguistic landscape ng UP Diliman, no, kapwa sa official yung top-down at saka di official yung mga bottom-up signages. No, ang mga paskil na nakalaan para sa pangkalahatang publiko, no, ay gumagamit ng Filipino o kombinasyon ng Filipino o Ingles, no, kagaya ng mga halimbawa pag pumunta ka sa UP Health Service, no, mas makikita mo na merong paggamit ng wikang Filipino. Minsan nga yung kanilang nilalabas ng mga publicity material sa social media ay nasa Filipino lang, ano. So o kaya naman Filipino at Ingles, no. Mas pinipili yung paggamit ng Filipino sa mga paskil na nauugnay sa mga politika at advokasya. So makikita mo yung maghiwalay na gamit ng Filipino. So pag in terms of political advocacy at saka political messaging at saka advocacy nasa Filipino, at gayon din yung mga kapag para sa publiko, pero pagdating doon sa mga usaping akademiko ay nananatili naman siya sa wikang Ingles. Lumalaki rin yung interes sa pagsasali ng ilang virtual signs sa iba pang wika sa Pilipinas upang maabot yung mas malawak na madla. Bagamat kung minsan, mag-ingat din tayo doon sa paggamit ng mga lokal na salita kasi baka naman borderline na tayo yung tinatawag nating linguistic fetishism. Ibig sabihin, ginagamit natin yung isang particular na salita na mula sa ibang wika for aesthetic
O kaya hindi lang yung wika kundi pati yung paraan ng pagsulat no for aesthetic no purposes lamang no for symbolical purposes o kaya for lalo na no mas matindi kung exotic purposes no. So maiiwasan natin ito kung talagang yung practice hindi lamang siya yung paisa-isang salita kundi talagang may practice talaga ng pagsusulong ng mga wikang ng mga wikang itinatampok natin ano doon sa mismong mga pabatid na ito. Kasi kung ginagawa lamang natin siya para lang sa yun nga para lang sa style no gagawin lang siyang style halimbawa ng logo no. So ano yan ano so nagiging lugar lamang hindi niya talaga nasuserve yung talagang function niya bilang isang wika kundi para lamang doon sa yun nga aesthetic exoticism no at saka symbolical no na paggamit ng wika. Okay. So tapos na rin naman ako no tungkol dito sa ang ano ngayon yung hamon para sa atin ano sa UP Diliman at alam ko ganun din sa maraming mga akademikong institusyon sa Pilipinas at nakita natin yung gaano kaimportante ang schoolscape ano para maghubog ng kamalayan ng halagahin no ng attitude sa loobin ng mga estudyante at maging tayong mga guro sa paggamit ng wika o pagkilala sa mga wika natin. Mahalaga na tumungo tayo doon sa paglikha ng mga paaralang bilingual o multilingual no kung maraming mga wika i-expose natin yung mga bata tayo mismo doon sa iba't ibang mga wika kasi isang learning experience siya. Kaya hindi rin natin minsan alam kung anong pangalan ng ating kolehiyo o anong pangalan mismo ng ating kurso sa wikang Filipino ay dahil sa hindi talaga na siya ginagamit no. So maganda kung nakikita siya bilang mga paskil natatrain tayo na may kabatiran tayo sa parehong wika. So maaring yung curriculum hindi natin siya saklaw, hindi natin siya nahahawakan kasi nanggagaling yan mula sa mga national agencies pero yung appreciation sa mga wika no ay magagawa siya sa mamagitan ng pag-expose sa mamagitan nitong mga schoolscapes no sa mga linguistic signage no, na nakikita sa loob ng eskwelahan. Lalo pa halimbawa kahit naman nung panahon ng MTBML, hindi rin naman lahat ng wika na ginagamit ng mga estudyante ay kumbaga nagagamit ano sa loob ng classroom no, nagagamit bilang sa paraan ng pagtuturo at pagkatuto. Pero magiging learning experience sa kanila kung nakikita nila sa loob ng bisinidad ng kanilang eskwelahan yung mga wika nila no na kinikilala doon sa mga paskil no, na makikita nila sa paligid. Okay, so isang pwede niyong maging batayan itong glossary pang-administrasyon. Nasa proseso kami ngayon ng updating sa Sentro ng Wikang Filipino kasi nga yung huli ay 2008 pa. So kinakailangan siyang i-update para doon sa mga bagong opisina, bagong mga programa na wala pa doon sa mga nakaraang glossary. Pero ma-access niyo naman no, yung glossary, yung naunang tala sa glossary pang-administrasyon doon sa website ng Sentro ng Wikang Filipino. Nang sa gayon, magkaroon din tayong idea paano natin ito gagawin, no? Yung pagsasalin ng mga opisina o programa natin sa eskwelahan, ano? Paano natin siya gagawin sa Wikang Filipino? So, pwedeng maging gabay nyo doon yung mga salitang ginagamit naming salin kasi syempre malamang sa hindi, may mga pagkakatulad naman tayo ng mga salitang ginagamit. So, pwedeng nyo tignan itong Sentro Filipino glossary pang-administrasyon. Again din ano bakit ito yung naging tutok no nung bakit ito yung gusto natin maging tunguhin. Ang magandang example dito kasi yung kaso nga ng Wellington, New Zealand kung saan ginawa rin yung linguistic landscape workshop noong nakaraang taon no. Yung Wellington no New Zealand ay meron siyang lang tunguhin na maging bilingual city pagsapit ng 2040. Ibig sabihin lahat ng kanilang mga paskil no hindi lamang sa loob ng eskwelahan kundi sa labas sa buong komunidad, sa buong syudad ay kinakailangang nakasulat sa wikang Maori at saka sa wikang Ingles. No? Pero nang may higit na pagtatampok sa wikang Maori. Kasi kung makikita natin, kadalasan ang mga signs nila, ang inuuna nilang, kung vertical yung signs, inuuna nila nasa itaas yung wikang Maori at nasa ibaba naman yung wikang Ingles. Kung ito naman ay horizontal, nasa kaliwa no yung wikang Maori at saka nasa kanan naman yung wikang Ingles. Kung ano yung unang tatamaan ng mata mo. No, particular din sila doon sa uh, okay lang yung pagbabago ng font kasi ng font style no kasi um,
pwedeng bold yung isa tapos yung isa ay hindi naka-bold ano para lang makita nung isang tumitingin doon sa sign na magkaibang wika na yon. Pero particular sila doon sa hangga't maaari dapat pareho pareho ng size, font size. No, maaring nag-iiba yung style kagaya dito sa library ng Victoria University of Wellington, pero yung fonts yung naging bold yung sa Maori pero pareho ng font size no yung ginagamit. At syempre unang makikita yung Maori kasi horizontal yung signs niya. Particular din ang mga Maori doon sa tinatawag na macronization o yung paggamit ng mga macron. Ang macron itong mga nakalagay na linya sa itaas ng mga patinig nila no. So ito kasi ibig sabihin ito babasahin mo siya ng mas mahaba no, mas mahaba yung bigkas mo doon sa mga vowels na ito no. So kaya particular sila sa paglalagay nito. Ang maganda nito, meron sila talagang guidelines no. Meron silang best practice na inilabas itong um, Maori English bilingual signage no, a guide for best practice no. Ito naman hindi ko tiyak kung open access ito pero kung interesado kayo na may kopya ako nito no, kung maging interesado kayo pwede naman namin siyang ipadala rin sa inyo para rin makita ninyo kung paano siya ginagawa ng mga sa New Zealand at paano kaya natin siya pwedeng i-replicate no sa ating mga eskwelahan lalo na kung tayo ay multilingual no ng mga eskwelahan ano. Ang maganda rin dito ay ang maganda rin kasi magandang bigyang diin dito. Hindi naman ito isang bagay na ngayon lamang na ginawa no ng mga Kiwi no ng mga taga New Zealand kundi kung tutuusin, yung sitwasyon ng wika nila, lalo na ng wikang Maori noong 1960s, no, ay namamatay na halos o nanganganib na yung wikang Maori kasi kahit na yung mga Maori, hindi na sila nagsasalita ng kanilang wika, no? Halos 60% ng mga Maori ay hindi na marunong ng wikang Maori. Pero iginiit nila ito at sa proseso ng pagigiit, isa siyang proseso, mahabang proseso mula 1970s hanggang sa kasalukuyan. At nakita naman natin ngayon kung paano nilang naisulong ano yung paggamit ng wikang Maori patungo sa isang mas bilingual na syudad. And at the same time nagbigay ito ng partikular na identidad no sa New Zealand na hindi lamang sila nag-iingles kundi napaka-importante sa kanila ng kanilang katutubong wikang Maori. No, so kung gusto nating maisulong ang wikang Filipino, pwede nating unti-untiin ito sa loob kung wala tayong kapangyarihan sa loob ng paaralan, pwedeng sa loob ng classroom, pero hangga't maaari one step at a time ano makabuo tayo ng mga bilingual na mga paaralan. Sa ganung paraan, nauhubog din natin yung mga estudyante sa halaga ng mga wika nila no na hindi lamang wikang Ingles yung mahalaga para sa komunikasyon kundi lahat ng mga wika nila ay may nagbibigay sa kanila ng kapasidad para umunlad no bilang isang mamamayang Pilipino. So, ito po yung ilan sa aking mga ginamit no ng mga sanggunian sa partikular ano magandang makita ninyo yung itong kina-Chrompak no yung linguistic landscapes and educational spaces no collection ano to no inedit nila ito marami ng multilingual matters marami itong mga artikulo no na tungkol sa mga kaso ng mga schoolscapes no sa iba't ibang mga eskwelahan no at iba't ibang mga public institutions education scapes no sa iba't ibang mga lugar sa daigdig. So maganda siyang maging batayan kung interesado tayong ipagpatuloy ang pag-aaral na related sa schoolscapes. So yun lang po at maraming salamat.